Your syndrome. Yes. Alam mo sa kanina, yung sa pag-define mo sa kanya. Kasi nangyayari din naman sa akin yan dati Doc Yes. Dennis wala kasing ibang oras kung hindi weekend. Tama. Siguro yung mga nanay na nagtatrabaho, mag-agree sa akin, pag Sabado at Linggo lang ako nakakapaglaba, nakakapaglinis ng bahay, nakakapamalengke. Yes. Ano naman ang sama nun? Yun ang pareho rin yan. Weekend warrior syndrome ka rin. Pero sana, i-break down natin. Meron tayong MWF panlaba, meron tayong TTHS na pangwalis, para gamitin mo naman ang weekend pampahinga. Well, actually, sabi nga sa Bible, Di ba? magpahinga ka. And on the seventh day, God rested. Yes, Di ba? yes, that's Na-complete niya. Kaya inuulit natin. Ang iniisip kasi ng karamihan, ay, wala naman akong ginawa. Hindi naman ako masyadong active itong buong Lunes hanggang Biyernes. Ay, bakit hindi ba ako magliga, magdiretso basketball, mag-pickleball, mag-whatever, mag-jogging, maglakad ng malayo? Na hindi naman handa ang katawan mo. Inuulit ko, hindi handa ang katawan mo. Hindi dahil wala kang ginawa mula Lunes hanggang Biyernes ay Handa na ako. Handa ka na at nandyan ang enerhiya mo or lakas mo. Ano ba pwede mangyari? Anong nabibigla? Dati nga yung mga lumang sasakyan pagbago, Oo. mayroong tinatawag na break-in. Oo. Di ba? Oo. Ibig sabihin, wag natin ihataw kaagad. Dapat i-warm up. May certain speed limit I-maintain lamang. ba? Di ba? Pero mga technology Parang i-warm lang. yan. Ang technology ngayon, hindi na ganun. Ganun din ang katawan ng tao. Kaya sabi na, Or sige, wag na lang yung bago. Or halimbawa, sa ibang sasakyan, Yes. kailangan mo munang painitin yung makina. parang diesel ba? Bago ka mag-aircon, Yes. bago mo irekta, ganon. Tama. Yun yung paghahanda. Yes. Dahil sabihin natin, ang ginagawa na mo, kagaya mga misis, mga nanay, kinakram o binubuhos lahat ng physical activity sa weekend. Hindi ba sobrang nakukonsumo ang lakas mo? Anong epekto nito? Binuhos mo lahat sa paglaba, pagluto, paglinis para sa susunod na linggo. Di ba? Plakdang-plakda ka pagdating ng Lunes. Kaya ang issue natin dito, ano ang mali dito? Dediretsahin natin. May mali dito. Dahil parang sa Tagalog, biglaan athlete syndrome. Okay. Di ba? Okay. Dahil wala ka namang ginawa itong buong linggo Bakit naibubuhos mo? Na-active. Oo. Active. Ibig sabihin, wala kang preparasyon. Okay. So, sabihin natin, malamig ang muscle mo pa. Okay. Biglang banat, takbo, swimming, jogging, kung ano, marathon. Kasi iniisip mo, bawi, tago muna ang energy, tapos ibubuhos ko ng isang araw. Naku, parang masyado mong pinipilit yung katawan mo niyan. Sinabi mo yung word na pilit. Ano ibig sabihin yan? Overdoing. Oo. Overdoing. Dahil ang mentalidad ng tao ay catch-up fitness. Wala akong ginawa itong buong linggo. Sa Sabado at Linggo ako babawi sa exercise. Nababawi ba talaga? Hindi. Dahil ang gusto natin is 150 minutes per week na exercise. Pero hindi natin sinasabing 150 minutes, Tita Winnie, is 2.5 hours in a week. In a week. 2.5 hours in a week of 150. Tapos babawiin mo lang sa 2 araw. Kaya nga, itong 150 minutes, spread out mo. So, kada araw, pwede ka mag-20 minuto. Sabi mo nga, 20-20. Di ba? Ganun din yun. 20 minutes lakad. Okay. Iset mo sarili mo. Okay. Alas 4:30 hanggang alas 5. O alas 5 hanggang alas 5:30. Lakad. Yan ang gagawin ko. Okay? 30 minutes times 5. Hindi ba? 150 na. Nabuo mo na. Pwede ka mag-activity itong Sabado at Linggo. Dahil ang mangyayari dito, binigla mo ang katawan. So, nag-overload, na-injure ang mga muscle, ang kasukasuan mo. Mai-injure? Yes. Dahil sabihin natin, hindi sila handa. Hindi sila prepared. Nag-stretching naman ako, Dok. Yes. Sinunod ko naman ang sabi ng coach. Sabi. Pero, kailan mo ginagawa yan? Ginagawa ang stretching
kada exercise. Oo nga. At yung exercise natin, minimum 3 times a week. Hindi every isang Saturday, Oo. Sunday. Kaya nga nagiging weekend syndrome siya, weekend warrior. oo, Kumbaga parang sabak tayo sa gyera, Sabado't Linggo, dahil wala naman akong ginawang paghihirap o exercise itong nakaraan ilan araw. Okay. So, ano ba ang mga activities na tayo mga kapamilya, mga kapwa Pinoy natin dito? Nagmamarathon. Oo. Nakabalita ka na. Sa marathon, Oo. may dumadapa, Inatake. inatake at lahat-lahat na. Yeah. Because hindi handa. Hindi ba kasama natin dito sa show, sa programa sa DZMM si Mix Bustos, nung nag-marathon. Pinaghahandaan niya yan. Every day, meron siyang activity. May cross-training siya para sumabak sa marathon. Hindi yan bigla. Pinaghahandaan yon. Yung iba naman, basketball. Kaya ang ginamit ko yung liga. Kasi yung uso ngayon, pickleball. Pickleball. Ang pickleball, syempre, iba ang footwork. Parang badminton. Parang tennis. Yes, pwedeng magkaroon ng injury sa tuhod at sa shoulder. Ankles. Yes, sa paa, no? At yung iba naman, sabihin natin, yung bakal gym. Buhat. Bubuhat para lumakas ang katawan. Okay. So, ang issue ba dito ay kailangan mo magbuhat ng mabigat para lumaki ang muscle mo? Ang bagong ehersisyo ngayon is frequent but light. But light. Para hindi siya magkakaroon ng injury. Yun maraming repetition pero magaan. Dahil ang nakikita natin dati, yun alam natin, is pabigatan, palakasan. Pero hindi eh. Ang nangyayari, nagkaka-injury. Yan ay sa mga frequent na, paano pa sa mga minsanan lang? Di lalong grabe siya. Sabi kasi, no pain, no gain. Yun ang mali. Yun ang mali. Dahil yung pain na yan from your gain means injury. Actually, pwede rin niyang i-equate doon sa mga pang-araw-araw na ginagawa. Yes. 'Di ba? Yung mga chores natin sa bahay. Like ako, may pagkakataon na mali yung buhat ko, mali yung lakad ko, Tama. mali yung kahit na yung mali pagbaba ng hagdan. Yes. Kasi may hagdan kami sa Oo. bahay. Pagka may mali, may maninigas na muscle. Parang Sa sasabihin braso mo, o kaya ang sa mukhang hita. nagkaroon ako ng maling posisyon. Yes, Yung mga sasabihin ng mga ibang pasyente. Yung sabihin natin, pagbuhat na lang ng balde. Labada. O labada. O yumuko ka lang ng maling posisyon. Yes. Dahil hindi dapat tayo nagbebende. Dapat tayo ay nag-squat gamit ang ating hita dahil mas malakas ang muscle na yan. Yun, sa simpleng gawain na iyan ay nakaka-injure na. Paano pa yung biglaan? Totoo. Diba? And dito siguro, pumapasok din yung listen to your body. Yes. Diba? Dahil ganito, meron silang DOMS or DOMS, no? Hindi dirty D old man. for? Oo. D, delayed. Delayed. Bakit? O, delayed onset. Delayed onset, muscle soreness. Oo, tama. Totoo. Ibig sabihin, yes, go ako itong Sabado at Linggo. Pero hindi ka agad nagkaroon ng sakit. So, ang pakiramdam mo, okay tayo. Di ba? Pero, nag-delayed onset yan. Usually, 24 to 48 hours after the exercise. Yung exertion mo. Yun ang ayaw natin. Ang tagal! Dalawang araw! Yes! Sige, kukuha tayo ng mga katanungan. Ayan na, Tita Winnie, mga kaibigan ko nagko-comment na totoong may DOMS daw, delayed onset muscle spasm or stresses. O soreness, talagang nagkakaroon Ang yan. tagal, ano? Actually, totoo yan. Yun ang issue dito dahil nangyayari yan 24 to 48 hours later. So iisipin mo, kaya ko, kita mo, hindi ako nasaktan. Adrenaline yun. Yun, hindi ako nasaktan ng Sabado at Linggo. Pagdating ng Lunes, dahil kaya 48 hours Tuesday. hala, doon na siya sakit. Kasi isipin mo, ano bang ginawa ko? Nyek. Si Don may tanong, Doc, normal po ba na pag nagbubuhat ako sa gym, minsan nawawalan ako ng malay? Ito na. Nawawalan ka ng malay is issue palagi. Okay? Sa gym? Yes. Pag nagbubuhat? Why? Kasi mali ang technique, mali ang iyong blood circulation, sobrang bigat dahil kailan ka nawawalan ng malay? Dahil kulang ka sa oxygen, kulang ka sa dugo. Bakit nangyari yun?
Di ba? Kasi hindi Nag-effort ka. Nag-effort. Yes. Alam mo, Dok, nag-gym din naman ako nung unang panahon. Kaya, ewan ko makapansin mo yung ano ko, tawag to, merong... Firm ka. Firm ka pa rin, Tita Win. Naramdaman ko yan, pero hindi ako hinimatay. Yes. Para lang Black nagdidilim yung paningin ko, tas nahihilaw ako. But I stopped. Pero lakad lang, pero hindi ko tinuloy yung set. Yes, dahil maraming taong nag-iisip ng ganito. Magji-gym ako, hindi ako kakain. Ay, hindi. Di ba? Bawal kumain daw. Dahil Kahit saging. anong nangyayari? Hindi ka hypoglycemia, babagsak ang blood pressure mo, babagsak ang blood sugar mo. Adi syempre, babagsak ka. Dalawang bagay na kailangan ng utak all the time. Oxygen at sugar. So, sabihin natin, kaya binanggit ko ang puso, binanggit ko ang blood pressure, baka kulang sa oxygen sa pagdaloy sa utak Pero mo. nakakatakot naman yung biglang mawawala. Yun ng nga. malay. Oh. Kaya nga, hindi lang gym ang issue dito, but bakit ka nawawalan ng malay? So anong advice mo kay Don? Tumigil. Maghanap ng rason. Lalawlaw ang muscles ko, Dok. Maglalawlaw ang muscles mo, maded ka. Pumili ka. Ganito yan nawalan ka ng malay. Kinakausap ka ng... Nakakatakot yun. Yes, kasi nawalan ka ng malay. Sinabi ng katawan mo, hindi ko kaya. Pinipilit mo, adi siya mismo nag-drop, nawala. Ibig sabihin, may issue. Hanapin natin ang sanhi. Bakit ka nawalan ng malay? Hindi yan basta-basta. Yes, nangyari sa gym. Palagi ba nagji-gym ay nawala ng malay? Pag palagi, lalo nang kailangan mo pa-check. Ay, Don, magpa-check up ka na, please, ha? Yes. Okay, next question si Ann. Hi, Tita Winnie and Doc Dennis. Delikado po ba ang bigla ang workout? Well, Yes, yan ang sinabi natin. Kinakram natin ang physical activity natin on weekend. Kaya pananakit ng katawan, injuries, at iba pa. So, Pero bukod dun sa pananakit ng katawan, Doc, okay, for me, choosing the lesser evil, okay lang yun. Pero, kasalanan ko naman dahil nagkrama ko. Pero yung mahilo, mawala ng malay, nakakatakot. kaya palagi yun. ko sinasabi sa aking mga estudyante, since sports science din nung tuturo po ako, yes, meron tayong dictum sinasabi, dati, no pain, no gain. But why should you have pain if you can gain without pain? And pasay na daw yan. Yes, kasi meron effective methods for you to gain a lot without the pain. Yan. Okay, si Jack. Paano po malalaman kapag napasobra ka na ng workout? Maraming makikita tayo mga senyales. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng kalamnan, bigla kang parang nahihilo, sabi mo nga parang nandidilim ang paningin mo, or sabihin natin meron injury, namamaga, or meron signs of dehydration. Yan ang mga common symptoms na you're overdoing it. Before we go to Rina, pwede ba, Doc, na halimbawa, once ko palang naramdaman yung mga sinabi mo, pwede bang tumigil lamang ako for a couple of days or 3 days, tapos balik ulit? Pwede naman, Pwede yes. naman. Oo. Without seeing a doctor. Yes, pero alamin natin, hindi ako kumain Kanina pa ako alas 11 huling kumain, tapos ngayon alas 5 na sa gym. So medyo gutom. Kailan ba ako huling uminom ng tubig doon ng gym ako? Nag-jogging ka bigla ng 20 minutes. Hindi ba? Sa treadmill machine. Di syempre, kulang ka sa tubig. Dahil ang tubig natin nawawala sa ating hinga, sa ating pawis, dumi, ihi, luha, laway. So all of this ay third space loss ang tawag doon. Ilang oras ba pwedeng kumain ba ilang oras? Ilang oras? Parang dapat may food intake bago mag-gym? Wala naman fixed rule yan Depende baka sa mamaya activity mag-react mo. yung appendicitis Hoy, ko. hindi totoo yon. Yan, salamat na lang. Tinanong ni Tita Winnie yan. Hindi po totoo. Pag tayo ay busog at kumilos, ay nagkakaroon ng appendicitis. Hindi po yun. Dahil ito po ay isang palaisipan lamang o myth. Hindi totoo yan. Sige, sagutin kita. I will say 2 hours before gym, pwede tanang. Light meal ba? Tama lang. Para hindi ka pagod, hindi ka gutom, at uminom ng sapat. May iba-burn ka. Oo. Hindi ba yun iba nga nagmamarathon, nagka-carbo loading? Di ba? Para may energy. Yan. Si Rina. Appendix. Si Rina, ano po ba ang
kinaibahan ng normal na pananakit ng katawan at sa injury? Okay. Pag sa injury, may makikita tayo mga signs of inflammation. Pamamaga, pananakit, pamumula, at minsan hindi mo na maikilos. Ito yung rubor, pula, kalor, init. Okay, function lesa, ibig sabihin hindi makakilos. Wow. So ito yung mga signs na sira na, Injured ka. na. Dahil sabihin natin kung pagod lang, sakit. Pero walang maga, walang pula. Oo. Pero pag nakita mo na, natisod ka, na sprain ka, na balian ka, Oo. namumula, Oo. nababaga, Oo. nagkakaroon ng hindi mo na ba igalaw, pinipigil mo yung sarili mo. Oo. So these are signs na may injury ka na. Wow. Si Mark, ano po ang pwedeng workout kung weekend lang available? Gaano ka-intense po if ever? Ganito yan. Nga pwede. Hindi pwedeng weekend lamang. Dahil pwede natin split yan. Dapat scheduled yan. Kung meron kang panahon para mag-social media, kung meron kang panahon para mag-create ng content, may panahon ka sa katawan mo. Aroy, meron po kayong baka meron pa kayong ilang mga katanungan. Don't you worry dahil nasa Facebook at TikTok si Doc. At syempre, gamitin lang ang ating username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabaluhang huntahan kaya may kinalaman sa kalusugan.